Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys, pag-usapan natin ayan. Si Sabit Sipon naglabas ng official statement sa kanyang dahil sa pagkakahuli sa kanya sa pagkakakulong pero nakapagpiyansa naman siya. Pero eto guys, ang banat na naman nitong si Sabit Sipon nagpa-victim na naman. Pero bago siya magpa-victim, inuna muna niya na magpa-biktima siya sa pagkakahuli sa kanya kung bakit hindi raw siya pinayagang magpiyansa agad-agad. Bagkos, ang sabi ng korte, kailangan tapusin muna yung proseso sa sa pulis, no? Yan ang hirap Eto, basahin nga natin dito itong highlights pa niya Ang sabi niya dito, teka. I respected the legal process and voluntarily submit, ano ba to? Teka lang, hindi ko mabasa ang Ito na lang highlights, ang liit kasi. However, the Quezon City judge refused to accept my bail and the bail and insisted I first undergo police proceedings. Ito ang hirap dito kay Sabit Sipon natural, ang tanga mo talaga. Kahit pa sabihin mong sinabit mo ang sarili mo, kailangan mong talagang dumaan sa proseso. Kailangan mo na talagang dumaan sa pulis, okay? Dahil part ng procedure ng mga pulis na isasubmit nila sa judge na ikaw ay kanilang nahuli ay ang pagbubuk sa'yo. Ibig sabihin, ikaw ay pagpapianuhin. Ikaw ay dapat kumukunan ng mugshot. Kasama yan sa proseso. Ang gusto mong mangyari, piyansa ka na kakagad. Tapos hindi ka na magpapiano. Hindi ka na dadaan sa mga proseso. Bakit? Dahil ikaw ay siga. Mo! Yang katangahan mo, kabubuhan mo, wag mong pairalin. No? Ganyan talaga. At wag ka mag-alala para sa paglabas ng plunders ng case mo, sanay na sanay ka na. Actually, ito ay practice lang. Practice lang yan, Sabit Sipon, no? Pinapractice ka lang para pag lumabas na yung warrant mo sa plunder at kung ito'y maisampan na sa sandigan, wala ka ng kawala, shoot ka sa balde. Diba? At hindi ka makakapagpiyansa. Nasanay kasi siya na siya ay siga. Nasanay siya, naakala niya kaya-kayanan niya lahat. Guys, eto, nung labasan siya ng korte sa vegan, ng warrant of arrest, tapos magpapiyansa siya sa Quezon City dahil nandun siya, ang gusto niya, hindi na idadaan sa proseso. At sasabihin, nung magpiyansa siya, dahil sinabit niya sarili niya, piyansa na, dire-diretso na. Natural. Sasabihin sa'yo ng korte, hindi, dumaan ka muna sa proseso. Yun ang tama. Yun ang kala mo, kaya mo Kala mo, kaya mo ang nasa QC. Sa madaling salita, napahiya ito si Sabit Sipon. Pero eto guys, pagbabasahin mo pa ng tuloy-tuloy ito, what the heck? Ipinapalabas niya na lahat ng bagay na ito ay politically motivated. At ipinupunto na naman niya, tinutumbok na naman niya ay si PBBM. Ang sinasabi niya rito, sinisikil, pinipigil ang kanyang kalayaan dahil siya'y tumutuligsa sa gobyerno. Kaya pinipigil ang kanyang kalayaang magsalita. Ito daw ay political harassment. Namuli na hinayupak ang Sabit Sipon ka. Gagawa-gawa ka ng kalukuhan mo tapos ibibintang mo kay Pangulo na naman. Sino ba nagdemanda sa'yo? Tatanga-tanga ka. Si PBBM ba nagdemanda sa'yo Sabit Sipon kang hinayupak ka? Nagdemanda sa'yo kapatid mo Tatanga-tanga ka, isipin mo, kapatid mo, kaaway mo. Yan ang uri ng iyong pagkatao. Kung mismo ang kapatid mo ay kaaway mo na, anong tawag dyan, di ba? Ganyan kayo, basta mga didilis, parang sila Sayad, hindi naman magkakasundo yung magkakapatid, di ba? Puro kaplastikan lang. Nagkakakampi-kampi lang sila pag inaaway nila yung tatay nila. At tuwad-tuwa sila nung makulong yung tatay nila. Nagpapanggap na kunwari nalulungkot. Pero ang realidad, tuwan-tuwa sila. Di ba? Tapos sisisihin mo si PBBM, sasabihin mo
tawag dito, hinahadlangan at pinipigilan ang kalayaan niyang magsalita dahil siya'y tumutuligsa sa gobyerno, dahil siya'y pumupuna. At ito daw mga kasong ito hindi raw makakapagpipigil sa kanya at hindi makakapagpatigil at hindi nito kayang busalan ang kanyang bunganga. Ang lakas at tama mo, sabit sipon. Sabi ko sa'yo, magpatanggal ka na ng sinus mo. Ang lakas ng tama ni Sabit Sipon. Inaano raw siya, pinipigilan daw yung kalayaan niya magsalita. Sabit Sipon, saan banda? Katanga-tanga ka. Inaway mo yung kapatid mo, nang kasuwa ka, labasan ka ng waran, sisiin mo si PBBM. Sasabihin mo, pinipigilan ka magsalita. Ang lakas ng tama ni Sabit Sipon. Ngayon nagpapaawa. Bakit hindi mo subukan uli maglakad sa EDSA, Sabit Sipon? Baka kaya lang, baka hindi ka nasigawan, baka batuhin ka ng itlog at kamatis. Parang nung nakaraan, sinigawan siya na pahiya eh. Subukan mo uli maglakad, tingnan natin. Wala ka na. Wala na kayong lakas, wala ka na, kumbaga, tawag dito, buraot ka na lang, no? Wala na, hindi sisimpatya sa inyong taong bayan, no? Sa mga kalukuhan pinagagawa nyo, bistado ka ng hinayupa ka. Ngayon, sisisihin mo pa ang gobyerno. Ang lakas at tama ni Sabit Sipon. Hintayin mo na lang yung pag nasampangan ng Sandigan Bayan. Ombudsman, galaw-galaw naman. Ang tagal-tagal na nun eh. Yung plunder nitong kaso, tagal-tagal na nung galaw-galaw, Ombudsman Rimulya, ha? Binibitin mo kami. Diyan na nga pala, oh. Asa na yung ibang kaso pa nung ibang sasampahan mo? Nadamay ko tuloy sa content nito. Paano iniinip mo kami? Ito si Sabit Sipon, inip na ito. Gusto niyang matestingin, baka kaya niya yung baka kaya niya yung mga judge sa Sandigan Bayan. 'Di ba? Doon baka susubukan niya uli na na kahit plunder yung kaso niya, magpiyansa. Napag-aalata mo na punong-puno ng kayabangan ng hinayupak. Nagagalit pa, nagre-reklamo pa, hindi raw, yung Judge Survey hindi raw inaccept na makapag-bail agad siya, agad-agad eh. At gusto dumaan sa proseso, tatanga-tanga putik na yan. Naging gobernador to ha, tapos naging mayor pa ha. Ganyang katanga, ganyang kabobo. Sipin mo, proseso, natural. Dadaan ka sa proseso, hinayupa ka. Palibasa, sanay ka sa walang proseso eh. Yun lang, iyakan si Sabit Sipon ng puta, bobo putik. Sa mga bobo katulad dito ni Sabit Sipon, magsama-sama na kayo. Yung mga bobo tatanga-tanga. Natili kayo mga bobo at may sayad sa batang may sayad. Dahil laging high blood. Bye!